my soul. Shepherd of my soul. Isa pong mapagpalang araw at masaganang bagong taon sa inyong lahat. Sa araw pong ito ay, ang petsa po ngayon ay January 1, 2021. At maririnig niyo po itong mensaheng ito sa Saudi Arabia sa Friday. Ang Friday po ay unang araw ng taong 2021. Sa Pilipinas naman ay per Sunday at ng taong 2021. Noong pong nakaraang December 25 ay atin pong napag-aralan o atin pong tinalakay ang isang napakagandang aralin at pinag-aralan po noon, ang title po natin ay Who is Your Shepherd? At nais ko lamang balikan yung ilang mahalagang puntos doon dahil itong mensahe ngayon ay medyo magkahawig, medyo series ang dating at relevance doon po sa ating December 25 at saka po yung January 1 ay patungkol po ito sa shepherd, ang ating pong tatalakayin. At doon po sa tinalakay natin ng nakaraan ay meron po tayong tatlong aral na natutunan doon. At yun po ay ang patungkol po sa field ng isang mananampalataya, patungkol sa bali, at patungkol sa tent. So, natutunan po natin sa napakagandang patotoo ni David na si David po, ang kanya pong shepherd ay ang Panginoon. At kay David, sa kanya pong patotoo ay ang Panginoon ay naging great provider sa kanya. At pangalawa, ang Panginoon ay naging great protector sa kanyang buhay. Hindi siya iniiwanan ng Panginoon. At sa patotoo ni David ay natutuhan din natin na yung tent ni David ay maganda naman yung supply sa kanya ng Panginoon. At maging yun yung mga kaaway niya ay siya pang ginagamit ng Lord para i-provide ang lahat po ng kanyang pangangailangan. Ang aking pong tanong ay, kumusta po yung inyong field? Kasi po, every year, meron po tayong tinatawag na annual meeting at meron po tayong tinatawag na mga presidential report, accomplishment, and plan for the year 2021. So, ang tanong ko po sa mga mananampalataya, kumusta po yung inyong 2020? Kumusta po yung inyong provision kay Lord? Kumusta po yung inyong bali? Kayo ba ay maraming pinagdaanan na naramdaman nyo na hindi naman kayo pinabayaan ng Panginoon? Kumusta naman po yung inyong imbakan ng pagkain? Maganda ba yung pagkain ni Lord sa inyo ngayong 2020? By the way, doon po ay natutuhan po natin na si David po, ang kontrata niya sa Panginoon ay everlasting covenant. Si Lord ang kanyang shepherd all the days of his life. Kaya ini-encourage ko muli, nire-remind ko lahat ng mga believers na pumirma na kayo ng kontrata kasi 2021 na ngayon. Dapat si Lord ay shepherd natin all the days of our lives. So sa ating pong pagpapatuloy ay nais ko munang tayo ay idulog po natin sa Panginoon sa maikling panalangin ang misaheng ito at hinihiling ko na let's bow our head for a moment of prayer. Ama namin Diyos, muli ay maraming salamat. Ito po ang unang araw ng taong 2021. Dalangin po namin na kami ay inyong patnubayan, samahan, at patuloy po naming maranasan ang inyo pong kaluwalhatian, ang inyo pong kapangyarihan, ang inyo pong pag-ibig ay dumaloy sa buhay ng iyong mga anak. At sa araw na ito, muli ay kami ay magbubulay-bulay po ng iyong salita. Inihiling po namin ang banal na Espiritu ay mangusap sa bawat isa po sa amin. Holy Spirit, bless your people today in Jesus' name. Amen and amen. So, kung nung December 25 po, ang title ko ay Who is Your Shepherd? Ngayon naman po, ang aking tatalakayin is The Good Shepherd, ang mabuting pastol. Ang ating pong text ay matatagpuan po natin sa John chapter 10 verse 11. Ganito po ang nakatala. Sabi po ng John 10:11 sa NIV translation, I am the good shepherd. The good shepherd lay down his life for the sheep. The hard hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolves attack the flocks and
scatter it. So dito po sa talata na ating pong nabasa ay makikita po natin na mismong galing po sa bibig ng ating pong Panginoong Kristo na kasi yung pong title natin noong December 25, Who is your shepherd? Dito naman sinagot tayo ng Panginoon. Sabi po ng Panginoon sa John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. Ito po sa araw na ito ay napakaliwanag po na akin po talagang pinag-aralan dahil inamin po ng Panginoong Hesus mismo. Siya mismo ang nagsabi na siya daw po yung mabuting pastol. Kaya sa araw na ito ay atin pong pag-aaralan ang 4 na karakteristik ng isang mabuting pastol. Okay, sabi po niya diyan, ang una ay the good shepherd lay down his life for the sheep. Ang unang-una pong katangian ng isang mabuting pastol o isang mabuting pastor. Kasi yun yung pastol sa Old Testament, yun yung nangangalaga ng mga tupa. Pero sa New Testament setting, yun naman mga pastor, ang nangangalaga naman ng mga mananampalataya. So yung pastol at saka yung pastor, parehas lang po yan. So ngayon, sabi po ng Panginoong Kristo, siya daw po yung mabuting pastol. So, ang unang-unang katangian ng isang mabuting pastol, ayon po sa ating nabasa, ang sabi po dyan, a good shepherd lay down his life for the sheep. Alam niyo po, pinag-aralan ko talagang mabuti ito sapagkat sa panahon natin ngayon, napakadaling magbigay ka ng pera, napakadaling magbigay ng bahay, maraming mananampalataya nakakapagbigay ho ng lupa, maraming mananampalataya nakakapagbigay ng tithes and offering, nakakapagbigay ng milyong-milyon donation. Pero hinanap ko po sa Biblia at hinanap ko po maging sa kapanahonan ngayon, wala pa ho akong nakita na tao na nagbigay ng kanyang buhay alang-alang sa sheep. Maliban po sa Panginoong Kristo. Kasi sabi ho ng Panginoon, ang katangian daw po ng isang mahusay, mabuti at totoong pastol o pastor ay handa daw po niyang ibigay ang kanyang buhay. Pwede mong ibigay yung dugo, pwede mong ibigay yung pera, bahay, lupa, pero yung buhay ang mahirap ibigay. Pero ano niyo ho ba nagawa ito ng ating Panginoon Kristo? 2,000 taon ang nakakaraan. Hindi lamang ho niya inalay ang kanyang buhay, He offered Himself as a living sacrifice. Kaya ho ako talaga, bilib na bilib talaga ako sa Panginoon at napatunayan ko na talagang ang Panginoon ang tunay na pastor. Kasi hindi ho, yung ibig sabihin nun ay tetestigin pa natin ng Panginoon, hindi ho. 2,000 taon na nakakaraan na matay na siya para ho sa atin. Sabi ho ng Bible, while we were yet sinners, Jesus Christ died for us. So ang Panginoong Jesus po ay nagpapatunay po na hindi ho siya nagpapabricate nung sinabi niyang siya yung mabuting pastor. Inalay niya ho ang kanyang buhay sa atin. Sabi nga ho ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Makikita po natin na ang Diyos po ay inalay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak para ho sa lahat ng tao. Yun ho yung totoong shepherd, handa hong mamatay para ho sa kanyang mga sheep. At makikita po natin dito rin po sa Romans chapter 3 verse 32, sabi po diyan, He who did not spare His Son, but gave Him up for us all, how will be not also along with Him graciously give us all things? Sabi po ng Biblia, mga magulang kapatid, kung yun daw pong kaisa-isang bugtong na anak ay hindi ho ipinagmadamot sa atin ng Diyos, hinayaan niya hong mamatay sa krus ng Kalbaryo ang Panginoong Hesus, paano daw po hindi niya maibibigay pa yung lahat ng bagay sa atin? Yun nga hong pinaka-the best, yun hong pinaka-mahalaga ay naibigay. Yung pa kaya hong mga salary increment, yung naghahanap ho kayo ng trabaho o gusto nyong tumanggap ng himala, yung pa kaya hong hindi maibigay. Sabi ho ng Romans, kung si Jesus nga po, buhay mismo ay binigay. Ano pa kaya ho daw ang mga bagay na hindi niya maibibigay sa atin? Napakadakila po nitong verse na ito, Romans 8:32. Paborito ko po ito. Tapos, ito po hong Hebrew 13:12. Napakaganda rin ho nitong Hebrew 13:12. Ang sabi ho diyan, so also Jesus suffered and died outside the gate to make His people holy by means of His own blood. Ito po yung talagang paborito kong verse kay Jesus. So, pag ang pag-uusapan po yung pagmamahal ni Jesus, sabi ho ng Bible, kung gusto mo talaga kapatid na malaman mo na mahal ka ni Jesus, panoorin mo yung Passion for Christ.
Kasi doon sa Passion for Christ, si Jesus Christ naman, hindi naman basta lang namatay eh. Siya ho'y pinalo, siya ho'y sinaksak, dinuran, sinipa. Siya ho muna yung nag-suffered. At siya ho'y naigahan ng dugo at ng tubig, kaya ho siya namatay sa hirap. Ganun ka kamahal, kapatid, ng ating Panginoon Kristo. Yan ho ang totoong pastol. Willing mamatay para sa kanyang sheep. At siya ho'y namatay na sa ating lahat. At ang sabi ho ng Bible, by His own blood, God redeemed us. Tayo ho ay pinawalang sala, tayo ho'y binigyan ng buhay na walang hanggan, at tayo ngayon mamamayan ng langit dahil po sa pagmamahal sa atin ng Panginoon. Binigay niya ang kanyang buhay. So ito ho yung unang tatak na dapat alam ng lahat ng mananampalataya. Ang totoong pastor, ang totoong pastol ay willing at handang ibigay ang kanyang buhay sa kanyang mga sheep. At ito po yung ginawa ng ating Panginoon Kristo. Okay? So maliwanag po. Pangalawa, ang pangalawang katangian ng isang totoong pastol o pastor. A good shepherd lead the sheep. Ang isa pong mahusay na pastol o isang mahusay na pastor, pinangungunahan niya ang kanyang mga tupa. Pag sinabi ho ng pastor, tayo ho'y mananalangin, nangunguna ho siya sa prayer. Ang isa hong pastor na nagkukumand sa kanyang mga church na manalangin pero hindi siya nananalangin, hindi ho yung totoong pastor. Ang isang totoong pastor, bago niya utusan ang kanyang mga member na magbigay, una ho siyang nagbibigay. Pag may problema sa church, siya ho yung unang humaharap sa problema. Pagka problema, nangunguna siya para resolbahin ang problema. Pero pagka papuri, nasa likod siya. Humble siya. Yan ang totoong pastor. Pag sinabi namang pagbibigay, hindi niyo mauunahan. Ang totoong pastor, laging unang nagbibigay. Ang totoong pastor, laging una sa gawain. Pagdating sa mission, nangunguna lagi siya sa mission. Ito po ang sabi po ng Biblia. Sabi po dito ay, tinitipon daw po ng tunay na pastor ang kanyang mga flocks at siya po ay lagi daw pong nangunguna. Kapag lalabas po sila ng pens, nangunguna po yung pastor. Sumusunod sa kanya yung mga tupa dahil kilala ng mga tupa ang busis noong pastol. So sa kapanahonan natin ngayon, kung ikaw ay isang pastor, dapat sa lahat, by example, nangunguna ka. Pag sinabing pagbibigay, nangunguna kang magbigay. Pag sinabing prayer, nangunguna kang manalangin. The Bible declare, the servant is not greater than the master. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi ho pwedeng mahigitan ng member yung pastor. Laging ang pastor ho ay nangunguna yan kaysa sa member. Yung member sumusunod lamang sa pastor. So, the second characteristic of a good shepherd lead the sheep. Lagi siyang nangunguna. Pagbibigay, pananalangin, sakripisyo, sa gawain, lagi siyang nangunguna. Yan ang tatak ng isang mabuting pastor. Point number 3. A good shepherd, ang katangian ng isang good shepherd, he entered the door, not the windows. Ang isang totoong pastor, ang isang totoong pastol, siya po ay dumaan sa proseso. Siya ho'y tinawag ng Diyos. Hindi siya tinulak, hindi siya pinagbutuhan, siya ho ay may calling sa Panginoon. At nauunawaan ng pastor na ito na ang paglilingkod sa Panginoon ay it is not an occupation. Hindi siya hireling, hindi siya bayaran. It is a calling. Maliwanag sa kanya na yung calling ng Panginoon, may sweldo o wala, maglilingkod yan sa Panginoon. Yan ang tatak ng isang tunay na pastor. Hindi niya iniisip kung ano yung ibibigay sa kanya ng member. Ang iniisip niya, anong maibibigay niya sa mga member. Hindi niya iniisip anong mapapala niya sa church. Ang iniisip ng isang tunay na pastor, ano ang maibibigay ko sa church. So, yan po yung tunay na pastor na binabanggit po ni Jesus. A true pastor, enter to the door. Siya ho hindi dumadaan sa bintana, hindi ho siya bayaran. Kasi sa ngayon, sa GILGM, pag naglingkod ka bilang pastor, dito ho by faith. Maliit lang ho ang sweldo rito, minsan wala pa. Kaya, kung ikaw ay talagang tinawag ng Panginoon, dapat naunawaan mo, ang pagpapastor, hindi yan hanap buhay. Ito po ay panawagan. Ito po ay paglilingkod sa Diyos. So, point number 3, a good shepherd, enter the door. Hindi po hireling, hindi sa bintana dumadaan. No? Hindi po minagic lang, naging pastor na agad. Hindi po yan ang totoong pastor. Ang totoong pastor po, dumaan ho yan sa proseso, dumaan po yan sa training as a pastor, dumaan po yan sa leadership,
at dumaan po yan sa laying of hands, ordination, yan ho ang isang totoong pastor. Yun po yung point number 3. At ang point number 4, 4 lang po yung aking tatalakay ngayon, nakatangian ng isang tunay na pastor. A good shepherd take care of his sheep. Ang isang totoong pastol o isang totoong pastor ay kanya hong pinangangalagaan ang kanyang sheep. Dito po sa aklat ng Matthew 18:12 and 13, mababasa po natin dito, "What do you think? If a man own 100 sheep, and one of them wanders away, will be not leave the 99 on the hills and go look for the one that wander off? And if he find it, truly I tell you, he is happier about that one sheep than about the 99 that did not wander off." Dito po sa parable na ito, tinutukoy po ng Panginoon na ang isa daw pong totoong pastor, kapag may nawala po na isang sheep, iiwanan niya yung 99 at hahanapin niya yung nawawalang isa. At ang sabi po ng Bible, kapag nakita niya yung nawawalang isa na sheep, sabi niya, mas masaya daw po siya. Yung totoong pastor, masayang-masaya na natagpuan niya yung nawawalang sheep. Kaysa sa mga sheep na hindi naman daw pong nawawala, mas masaya daw po siya na makita niya ang isang tupa na nawawala. Kaya ang tanong ko sa mga pastor ngayon na nakikinig ng mensaheng ito, hinahanap mo ba, pastor, yung mga member mo na nawawala na? Kung hindi mo yan hinahanap, papasok ka sa kategorya, hindi ka tunay na pastor. Kasi sabi po ni Jesus dito, ang tunay na pastor, pag may nawalang isa, iiwanan niya yung 99, hahanapin niya yung isa. Ay sa kapanahonan ho natin ngayon, marami na ho tayong mga member na nawawala. Kaya ang challenge ko, 2021 na ngayon, para ikaw ay maging isang tunay na lingkod ng Panginoon. Meron ka bang passion? Meron ka bang burden sa puso mo? Doon sa mga kapatid natin na dati mong kasama ha, pero ngayon wala na sa church. Hinahanap mo ba yan, kapatid? So yan po ang pang-apat na katangian ng isang totoong pastor. Isamari ko na lang po yung pong ating 4 na katangian. Ang sabi po dito ng Panginoon, ang tunay na pastor, number 1, ay willing na ibigay ang kanyang buhay. He is willing to sacrifice his life for his sheep. Number 2, ang tunay na pastor ay pinangungunahan niya ang kanyang mga tupa sa lahat ng gawain, sa pananalangin, sa pagbibigay, sakripisyo, mission, basta sa lahat ng activities ng church, laging nangunguna ang tunay na pastor. Maging sa pagresolba ng problema, yan ang pangalawang katangian ng isang tunay na pastor. At ang number 3, hindi siya bayaran, hindi siya after money, hindi siya mahilig sa offering at mga love gift, hindi yan ang kanyang goal sa buhay. Ang gusto niya, ma-please lang ang Panginoon. Ang lagi niyang iniisip, ano ang kanyang maipaglilingkod, katulad ni Jesus. Jesus come to serve and not to be served. Yun ang kanyang mentality ng isang tunay na pastor. Hindi siya after the money. Ang gusto niya ay maglingkod at hindi siya paglilingkuran. Ito po yung pangatlong katangian ng isang tunay na pastor. At ang pang-4, ang isang tunay na pastor ay pinangangalagaan niya ang tupa na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Kahit isa lang ang mawala, hinahanap niya yan. Meron siyang passion sa isang kaluluwa. Sabi nga po ng Bible, kapag daw po may isang tupa na nakita at nasumpungan at tumanggap sa Panginoon, there are thousands of angels clapping their hands in heaven. Biro nyo sa isang kaluluwa na magbalik loob sa Panginoon, thousands of angels ang nagpapalakpakan sa langit. Dahil yung pong taong yun ay dapat mapupunta ng impyerno, pero dahil naakay mo muli sa Panginoon, nagbalik loob sa Panginoon, libo-libo daw pong anghel ang pumapalakpak sa langit sa isang kaluluwa na nagbabalik loob sa Diyos. Ang challenge ko po, mga magulang at kapatid, bilang mga pastor at lahat ng nakikinig ng pastor sa mensaheng ito, dito ba sa 4 na katangiang ito, nandito ba yung buhay mo? Kung nandito ang buhay mo, therefore, sasabihin sa iyo ng Panginoon, ikaw ay totoong pastor. Nakapi mo yung halimbawa na ibinigay sa atin ng Panginoon. Willing to die, willing to lead, willing to take care of all the sheep, and then you are not hiring, but you are concerned for the sheep. Ito ang tunay na tatak ng isang tunay na pastor. At yan po ay matatagpuan nyo sa GILGM, yung mga pastor na yan. Congratulations! Merry Christmas again! Happy New Year again! Mabuhay po kayong lahat! Nawa,
2021, si Lord na ang ating shepherd at pipirma kayo ng kontrata. Ang kontrata natin ay all the days of my life. He will supply all our needs. He will protect us. He will provide us all the days of our life. So si Jesus ang tunay na pastor. God bless you. To God be the glory.